Matthew 14:14. Anong sabi tungkol sa ating Panginoong Jesus? Modelo natin pagdating sa buhay. Basa? Jesus had compassion on them and healed their sick. No? Malinaw po kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, kung may kasama at mahal ka sa buhay, kaibigan, kakilala na may sakit, the proper attitude na ipakita ay compassion, habag, caring, mercy, tenderness. No? Hindi yung, huwag ka umiyak. Kalooban ng Diyos yan, tanggapin mo na lang. Hindi ganun. No? Compassion. So, tandaan nyo ha, nung si Jesus, sabi sa Bible, Matthew 14:14, nung si Jesus nakakita ng mga may sakit, anong sabi sa Bible? Anong sabi? Jesus did not say, you're not really sick. Ilusyon lang yan. Jesus did not say, sorry, pero kasalanan mo yan. It's your own fault. Kagagawan mo yan. Karma yan sa'yo. Hindi niya sinabi yun. Jesus did not say, that is God's will for you. Tanggapin mo na lang. Hindi sinabi ni Jesus yon. Hindi sinabi ni Jesus, huwag ka nang magpagamot. Huwag mo nang sikapin pang maging malusog, gumaling. Tanggapin mo na lang. No? Maging matatag ka na lang. Bear it. Okay? Anong sabi sa Bible? Jesus had compassion. Everybody say compassion. Tanong, ano ibig sabihin ng compassion? Ano ibig sabihin ng compassion? Ano ibig sabihin ng magpakita ka ng compassion? Simple lang po. Compassion means, tratuhin mo ang kapwa mo kung paano mo gustong tratuhin kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay may sakit. So ang tanong, paano dapat natin tratuhin ang mga taong may sakit? Let me share with you 7 principles from the Bible. 7 bagay na dapat makita sa atin kapag tayo ay nakikitungo sa may sakit. Maaring may sakit na magulang, may sakit na anak, asawa, kaibigan, kapitbahay, o kamag-anak. Ano ang gawin mo kapag ikaw ay nasa presensya ng isang may sakit? Number 1. Una sa lahat is thoughtfulness. Be thoughtful. Ano ibig sabihin nun? Pay attention. Pay attention. Yan po ang simula. Kung gusto niyo po maging isang compassionate person, compassionate follower of Jesus Christ, dapat kayo ay nagmamasid. No? Nagbabantay. Hindi niyo po alam yung kasama niyo sa bahay, yung katabi mo sa simbahan, yung asawa mo o anak mo, meron na palang iniindang matinding sakit. Hindi mo malalaman and you cannot care because you're not aware. Amen? So the first step in showing compassion is to pay attention. No, dapat bukas ang radar mo. Dapat nagmamasid ka. No? Dito sa church, dito sa ating church or sa small group mo, dapat pag may kausap ka, minamasdan mo kung hirap bang huminga. No? Kung paiki-iki ba kung maglakad, hindi pantay. Tama ba yun? Iki-iki, ika-ika. Mali ata. Oh, no? Kung medyo naubo ba o medyo parang pinapawisan ng hindi normal. So, magbantay ka because the Bible says you need to be compassionate. Pero paano ka magpakita ng compassion kung hindi mo alam? No? Magugulat ka na lang. I-announce dito sa pulpit, yung kapatid nating si nalibing na. May sakit pala yun? Oh, saan ka? Tapos sasagot ka, katabi ko pa naman yun, karo ko yun pag nagsisimba. Anong nangyari? Hindi ka nakamasid. Hindi ka nakatingin. Hindi ka alisto. So to be compassionate, kailangan alisto. Kailangan nagbabantay ka. Kasama mo sa bahay, pamilya mo, kasama mo sa church, kasama mo sa small group, dapat nagmamasid ka because God expects you to be compassionate to those who are sick. Modelo natin si God. Basa, Psalms 106 verse 44. Ano sabi? God saw their misery and heard their cry. Bilugan yung salitang saw and heard. Ano ibig sabihin ng saw and heard? Ibig sabihin, nakita niya at narinig niya. Nakita niyo si God? Nagmamasid
Nakamasid si God. Nakabantay siya. So pag ikaw daw ay may karamdaman, may problema, asahan mo, alam ni God. No? Alam ni God. Ang tanong ganito, ikaw ba ganon? Katulad ka ba ni God? Nalalaman mo ba agad kapag may karamdaman ang miyembro mo sa pamilya o kapitbahay mo o kaibigan mo o kasama mo sa opisina? No? Napakalaking problema po ang sakit sa buong mundo. Ang dami po, milyon-milyon. According to studies, 3,000 children die of mosquito bites every day around the world. Pag binilang mo daw, ang dami ng mga batang namamatay dahil sa malaria o sa kagat ng lamok, araw-araw, 3,000 every day. Alam na po natin kung paano gamutin ang malaria, di po ba? Alam na po natin paano iwasan ang malaria, di po ba? Ba't nangyayari pa ito? You see, it's a big problem, no? So, we need people na talagang nakamasid, nagbabantay, alisto. Psalms 142, basahin po natin, verse 4. Sabi ni Haring David, may sakit siya nun. I look for someone to come and help me. But no one gives me a passing thought. No one will help me. No one cares a bit what happens to me. Naramdaman ni David nung may sakit siya. Tanong, ito kaya'y nararamdaman ng mga taong malapit sa'yo? Pag sila'y nagkakasakit, hindi mo sila naalala, hindi mo sila nadadalaw. No? Anong sabi sa Bible? Pay attention. No? Sino sa inyo may kakilalang may sakit sa buhay niyo? Sa pamilya, may karamdaman, may sakit. No? Meron ba kayong kilala? No? Na may sakit, alright? I'm sure, lahat tayo, mayroon tayong kakilala sa buhay natin na may sakit, may karamdaman. Amen? Alam niyo ba bakit? Tanungin niyo sarili niyo, Lord, bakit mo ako nilagyan ng may sakit sa buhay ko? Gusto ko buhay ko, saya-saya, wala problema. Ba't may sakit sa pamilya? Alam niyo bakit? Remember, sabi ni Jesus, what is the greatest commandment of God? Anong gusto niyang matutunan natin habang nandito tayo sa lupa? Save na tayo. Pero anong utos niya na gusto niyang matutunan natin? Sabi niya, that you learn to love God and you learn to love others. You know what is the answer? Bakit, Lord, naglagay ka ng mga may sakit sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko, sa buhay ko, sa small group ko, sa church namin? Ba't naglagay ka ng mga may sakit? You know why? Because God wants to give you the opportunity to learn how to show love. So pag may sakit sa buhay mo, huwag ka magreklamo kay God. Mag-thank you. God, thank you. Alam ko, gusto mong i-test kung marunong na ba ako mag-care. Marunong na ba ako mag-show ng compassion. No? Because that's what God wants to say. Ano sabi sa Bible? In Matthew 25:36, no? Maraming sinabi si Jesus. Pagdating daw ng hukom, in the last days, sasabihin ni Jesus, isa sa mga sasabihin niya, basa everybody, I was sick, and you cared for me. Wow. I was sick, and you cared for me. Tandaan niyo po yan. Bilugan niyo po, kung mayroon kayo sa Bible niyo, bilugan niyo po yung cared. Bakit? Hindi po sinabi ni Jesus na pag may sakit, pagalingin mo. Hindi po sinabi ni Jesus, pag may sakit, baguhin mo. Hindi sinabi ni Jesus na pag may sakit, tanggalin mo lahat ng nararamdaman niyang sakit. Anong sabi ni Jesus? I was sick and you cared for me. And I'm happy to share this message today kasi gusto ko pagdating sa panahon na haharap kayo sa Diyos, ay masagot nyo, yes, Lord, I learned how to care for the sick while I was on earth. Let's go to number 2. Number 2 is presence. When you have a person who is sick, in your family, in your circle, sa buhay mo, you need to what? Show up. Magpakita ka. Magpakita ka. May kakilala kang may sakit na ospital, hindi makalabas ng bahay, dumalaw ka, show up. Basa, Psalms 38:11.
Because of my sickness, sabi ni Haring David, no friends or neighbors will come near me. Ala, naramdaman nyo na ba to? Nararamdaman kaya ito ng mga kaibigan o kamag-anak nyo pag sila nagkasakit? Hindi ka nila makagilap. Hindi ka nila makita. Hindi ka man lang makadalaw. No? Bakit ang mga tao, bakit po tayo, pag may kilala tayong may sakit, ayaw po nating dumalaw? Number 1, marahil busy ka. No, alam mo, di ba? Nagkasakit si bad timing naman may lakad ako, may appointment ako, meron akong business meeting. Di ba? Nakakaabala sa schedule natin, kaya hindi tayo nakakadalaw. No? Number 2, bakit marami mga tao, kahit na Kristiyano, pag may sakit, hindi nadalaw? Takot. Takot. Bakit? Hindi ko alam anong sasabihin ko. Baka magkamali ako. Nagkasakit ka? Karma yan. Maraming mga Kristiyano hindi nadalaw sa mga may sakit kasi takot. Hindi alam kung anong gagawin. Hindi alam kung anong sasabihin. No? Ayan. Isaiah 63 verse 9. Oh, teka ba? Philippians 4. Okay? Tingnan nyo to. Philippians 4:13. Alam niyo yan, di ba? Memorize yan ng maraming Kristiyano. Memorize siguro nyo yan. Anong sabi ng Philippians 4:13? I can do all things, everything, through Christ who strengthens me. Di ba? Paborito ng marami yan. Memorize nyo yan. Kahit na isara yan, alam nyo yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang hindi alam ng marami, yung verse 14. Anong sabi ng verse 14? Basa. Nevertheless, it was kind of you to share my troubles. Mga kapatid, sino nagsasalita nito? Si San Pablo. Si San Pablo ang pinakadakilang tagasunod ni Jesus in the early church. At tapang at tao. Na shipwreck, nakagat ng ahas, binugbog, pinreso, hindi pa rin tumitinag sa pananampalataya kay Jesus. Siya yung nagsabing, I can do everything through Christ who gives me strength. Pero siya rin nagsabing, pero salamat nung nagkasakit ako, dinalaw niyo ako. Wag na wag kayong mag-isip na, ay, may sakit siya, ayaw niya ng dalaw. May sakit, ayaw kong dumalaw. Hindi ko alam anong gagawin ko. Yung may sakit po, kayo po pag may karamdaman, gusto niyo po na meron kayong kadamayan. Di ba? So, show up. Show up. Isaiah 63 verse 9, basa. In all their troubles, sabi, tungkol kay God, He was troubled too. Anong ginawa ni God? Basa. He did not send someone else to help them. Anong ginawa ni God? He did it Himself in person. Anong maalala niyong verse sa talatang yan? Di ba John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son. Himself. Hindi siya nagpadala ng anghel. Hindi siya nagpadala ng sugo. Pinadala niya sarili niya. No? At tayo din mga kapatid, anong message? Kapag may kakilala kang may karamdaman, may sakit, huwag kang magpadala ng sugo. You show up. No? Kaya nagpapasalamat ako sa mga volunteers, mga nurses, nandun nata kayo, pamilya nyo, no? Na nag-show up nung gumawa tayo ng free medical, dental, optical sa Kupang at tumulong. Marami pa tayong gagawin ng mga ganon, no? So, it's really very important to show love to the sick. We show up. Number 3 is what? Kapag nasa presensya ka ng may sakit, make sure that you convey acceptance. Ano ibig sabihin ng acceptance? Tanggalin mo ang kahihiyan. Remove the embarrassment. Okay? Remove the embarrassment. Ano ibig sabihin nito? Aminin. Pag may sakit kayo, alam ko, naramdaman ko rin to, pag may sakit tayo, di ba? Parang nakakahiyang ipaalam. No? Oh. Di ba? Kasi, halimbawa,
Nagkasakit ka, pastor, ano yun? Bato. Oh. Di ba? Nahiya ako kasi baka may dumating sabihin, pastor naman kasi, abusado sa patis. Kung makatoma ng patis. You know? Kaya nagkabato ka. Oh. Di ba? O kaya, di ba? Na maraming mga tao ayaw magpadalaw pag may sakit kasi nahihiya. Alam nyo, pag dumalaw kayo, kasi nakinig kayo, sabi ng Bible, show up, make sure na ang dala nyong mensahe, acceptance. Make sure na ang dala nyong attitude, pantanggal ng kahihiyan. Ha? Basa. Saan yun sa Bible, Pastor? 1 Corinthians 15:43. Basa. The bodies we have now embarrass us. Oy, sandali lang. Totoo ba to sa'yo? Yung katawan mo ngayon, kinahihiya mo. Ang katawan daw natin ngayon, nakakaya. May parte ng ating katawan na, hindi natin gusto makita. Pilit nating tinatago. The bodies we have now embarrass us. Bakit nakakaya? Because they become sick and die. Totoo po yun. No? Ang katawan po natin ay naluluma. Amen ba? Oh. Totoo ba yun? Hindi ka na kasing sexy 5-10 years ago. Oops, aray. Relax lang. Totoo naman yun di ba? Oh, lahat naman tayo, di ba? Yung katawan mo, hindi na kasing mabuti kumilos kaysa dati. No? Paano mo alam na matanda ka na? Okay? Patawa lang ha. Paano mo alam na matanda ka na? Alam mo kung matanda ka na kasi dami ng sakit-sakit, yes. Alam mong matanda ka na kasi ikaw at ang ngipin mo hindi na sabay matulog. Magkaiwalay na kayo matulog. Di ba? Number 4, mga kapatid. Dumalaw ka, pinakitaan mo ng acceptance. Anong gagawin mo pag meron kang may sakit? Affirm them. Bigyan mo sila ng pag-asa. Give them hope. No? Give them hope. Anong sabi? Sa Proverbs 18:14. Basa, everybody. Your will to live can sustain you when you are sick. Kita niyo? Ano daw ang magpapalakas, papatibay sa may sakit? Yung will to live. No? Your will to live. So dapat, pag meron kang dinalaw na may sakit, palakasin mo ang will to live. No? Basa. But if you lose it, your hope is gone. Pero pag wala ka ng will to live, kahit na may pag-asa pa, hindi na gagaling yung tao. Wala na siyang will. No? So, ang importante sa may sakit, palakasin mo yung kanyang will to live. Paano mo palakasin ang will to live ng isang tao? Basa, Proverbs 15:4. Anong sabi? Kind words are good medicine. Kind words are good medicine. No? How do you encourage, how do you give hope to someone who is sick? Pag dumalaw ka, sabihin mong, kaya mo to. Amen? Kaya mo to. Yeah? You can overcome this. Bigyan mo ng yakap, bigyan mo ng tapik sa likod, no? Bigyan mo ng touch of affection, you give them hope. Huwag mo silang ibaba. Palakasin mo ang will to live. Number 5, when you are in the presence of someone who is sick, anong sabi sa Bible? No? Provide healing. How? Provide for the use of the best medicines available. Provide for the use of the best medicines available. Ayan. Alam nyo ba na ang medisina ay galing sa Diyos? Ha? Galing sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang medisina para pagalingin ang katawan ng taong may sakit. Meron kasing, mag-ingat tayo kasi merong mga turo ng mga Christian groups na nagsasabi, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, huwag ka nang uminom ng gamot. Pray ka lang ng pray. No? Ginagamit po.
ng Diyos maging ang gamot para sa kagalingan ng tao. Di ba? May kwento ng isang pastor nung bagyo ng Yolanda sa Tacloban. Nung tumaas ang tubig, umakyat siya sa bubong ng bahay niya. Nung nasa taas na siya ng bubong ng bahay niya, may dumaan na isang bangka. Sabi niya, "Pastor, sakay na, ligtas ka namin." Sabi ng pastor, "Hindi. Nagtitiwala ako kay Lord." So hindi siya sumakay sa bangka. Maya-maya, tumaas ang tubig. Hanggang sa bubong na. May dumaan na naman uli, pangalawang bangka. "Pastor, tumataas na ang tubig. Grabe na, sakay na. Ligtas ka namin." Sabi niya, No. I'm trusting the Lord. Titiwala daw siya sa Panginoon. So hindi na naman siya sumakay sa bangka. Maya-maya, abot na, natakpan na yung kanyang bubong ng tubig. Taas na talaga ng tubig. May helicopter dumaan. No? Rescue helicopter. Sabi, "Pastor, sakay na." Binabaan siya ng tali. "Ililigtas ka namin mula sa tubig." Sabi ng pastor, "Wag na. Di ko kailangan. I'm trusting the Lord." Nalunod ang pastor. Pagdating sa langit, galit na galit siya. Nagreklamo siya kay Lord. "Lord, nagtiwala ako sa iyo na iligtas mo ako. Bakit hinayaan mo akong malunod?" Sabi ni Lord, "Anong ginawa mo sa 2 bangka na pinadala ko at isang helicopter?" You see? Tapos na po, tawa na po kayo. Lord help me, hindi talaga ako marunong mag-joke talaga. Mga kapatid, yan ang problema ng maraming Kristiyano. May sakit, may magaling na maggamot, pero ayaw mag-inom ng gamot. Ayaw uminom. Kasi, hindi, prayer lang ako. The Lord will heal me. Alright? Mali. No? Hindi po natin pwedeng baliwalain ang binibigay ng Diyos. Kasama na ang gamot. Kasama na ang mga doktor. No? So, wag po tayong mahiya na uminom ng gamot. Marami pong example sa Bible na mga gamot na ininom para gumaling mula sa karamdaman. Let me give you an example. The Good Samaritan. Alam niyo yung kwentong yan. Basahin natin. Luke 10:34. The Good Samaritan went to him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Sa inyong notes, bilugan niyo yung oil and wine. Anong sabi dyan? He poured oil and wine. Pag narinig niyo yung oil and wine, anong nasa isip niyo? Di ba salad dressing? Nagtitimpla ba ito ng salad to? Hindi. Ano ibig sabihin ng oil and wine sa sugat nitong mamang to? Alam niyo ba na ang wine, mga kapatid, ay alcohol. Ang alcohol ay panglinis ng sugat para maalis yung mikrobyo. Totoo? Oil. Ano ang lunas ng oil? Di ba pag meron tayong sakit-sakit, nagpapahilot tayo. Anong gamit na manghihilot? Oil. Di ba? Ang sarap-sarap ng amoy ng efficacent oil. O kaya white flower. Di ba? May pampagaan ng pakiramdam. So ano ibig sabihin ng wine and oil ginamit ng Good Samaritan? Di gamot. Nagano siya ng gamot-gamot. Wala. Kung ano yung gamot na meron siya, yun ang ginamit niya. Yun ang ginamit niya. No? Ayan, mga kapatid. 2 Kings 20. Basa. Anong sinabi doon? Isaiah said sa isang may sakit, "Make a paste from figs." So they made it, and they put it on Hezekiah's boil. Ano yung boil sa Tagalog? Pigsa. And he got well. Anong ginamit niyang gamot? Paste from figs. Oh. Nakita niyo? Kahit na sa Bible, mga kapatid, gumagamit sila ng mga gamot. Proverbs 31:6. Nabasa niyo na ba to? Anong sabi ni Lord sa Proverbs 31:6? "Give strong drink to the one who is perishing." No? Kayong mga manginginom, baka mag-quote kayo kasi dito lang po ninyo mabasa sa Bible na nagsasabi ang Diyos, uminom ka ng malakas na inumin. Strong drink. Para saan daw? To the one who is perishing. Ano ibig sabihin ng perishing?
Nung unang panahon, walang painkiller. Walang morphine, walang Ponstan. No? Kapag may nakita kang isang mama, terminally sick, mamamatay na, o kaya duguan sa gyera, halos mamatay na, paano mo tulungan? How do you show care? Para hindi naman siya makaramdam ng matinding sakit, pinapainom ng malakas na alak nung unang panahon. Kasi wala pa sila nung injection ng pain reliever. So ginagamit ang malakas na alak para pain reliever. Dito lang po sinabi ng Diyos, uminom, painumin mo, no? Para ma-relieve ang pain. So mga kapatid, sa darating mo ng mga buwan at taon, ang AICA ay patuloy na gagawa ng mga free medical dental outreach, no? At kayo, pag narinig nyo, sabihin nyo, show up. What can I do? I want to help. Number 6, prevention. Pag mayroon tayo, pagdating sa sakit, anong attitude dapat natin mga Kristiyano? Compassion. How do you show compassion? Well, you teach people healthy habits. You teach people healthy habits. Alam niyo ba na maraming sakit ang maiwasan kung naghuhugas lang ng kamay ang tao? No? Bago kumain, maghugas ng kamay. Right? Bago hawakan ang muka, maghugas ng kamay. No? Dumadaan po tayo sa saan-saan, sa jeep, sa bus, kung saan-saan hawak. Hindi mo alam kung saan galing, anong meron dyan sa mga nahawakan mo. Pumindot ka ng elevator, hindi mo alam kung sino yung naunang pumindot. Huh? So, according to scientists, if you just wash your hands regularly, marami kang sakit may iwasan. Marami po mga tao sa mundong ito, hindi po nila alam yon. So, pag tayo po ay dinala ng Diyos sa isang lugar para tulungan sila, one of the things na pwede natin gawin is to teach them healthy habits. Turuan natin paano magugas ng kamay. Isa pa na pwedeng makatulong, ang paggamit ng muskitero. Talamak ang malaria, ang dengue. Right? Hindi kasi magmuskitero. Ang dali lang naman ng muskitero, itakip mo sa iyong pagtulog, correct? Marami pong matulungan. So, pag tayo'y nag-outreach sa mga probinsya na talamak ang dengue, that is one of the things we can do. No? Turuan silang gumamit ng muskitero. Sa inyong mga babae, tama ba yun, muskitero? Sorry. Bisaya, good. Oh, so, lagi, kulambo. Kulambo pala. Sorry kaya pala ganunan ng mga taon sa datong muskitero. Kulambo. Alright, kulambo. Now, sa inyong mga babae na 40 years old and above, si Sister Irene exempted kasi 25 pa lang, magpa-check up ng mammogram every year. It's already been, proven. Because cancer daw, madaling gamutin kapag maagang nakita. So mga kababaihan, alam na natin na by 40 years old and above, yun ang prone to breast, cancer, then magpa-check up sa mammogram every year. No? Para maiiwasan, pag maaga, madaling maagapan. Sa mga lalaki, pag 40 and above, magpa-check up every year, hindi ka pa ng prostate. Di ba? Kasi yan sinasabi, pag maagang na-detect, mas may ligtas na pagkakataon. Right? Ano pang mga healthy habits? Bago matulog, uminom daw ng 2 baso ng tubig. Ayan. Para hindi ma-high blood. Malambot, smooth, malabnaw ang dugo habang natutulog. Pagkagising, inom ng tubig din. Agad, bago kumain. No? At higit sa lahat mga kapatid, basahin ang Bible. Kasi kung sundin lang natin kung anong tinuturo ng Bible, maraming sakit ang maiwasan. Hindi po ba? Alright. Proverbs 4. Basahin natin. Don't ever forget my words. They are key to life. And they bring health to the whole body. Basahin ang Bible every day. And the Bible says, it's the key to life and health. Exodus 15:26. Anong paalala? If you obey my commands
and keep my rules. Ano sabi? I will not bring on you any of the sicknesses I brought on the Egyptians. So tandaan niyo po mga kapatid, ayaw ng Diyos na sino man sa atin magkasakit. Pero pag hindi ka sumusunod, di ka nagbabasa at di mo sinusunod ang Biblia, no? Pakinig ka lang ng pakinig ng sermon pero hindi mo pinapamuhay, magkakasakit ka, sabi. You bring that sickness on yourself. And finally, mga kapatid, number 7, pag may sakit, anong dapat natin gawin? Anong attitude natin? Prayer. Meaning, ask God to heal them. Ask God to heal the people who are sick in your life. No? Alam nyo, maraming ginagamit ang Diyos para magpagaling na may sakit. Pwede siyang gumamit ng gamot, pwede siyang gumamit ng mga doktor, pwede siyang gumamit ng mga herbal, pwede rin siyang gumamit ng himala. Right? Maraming pwedeng gamitin ng Diyos para magbigay ng kagalingan. Tingnan niyo sa James 5:16. Anong sabi? Basa. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and wonderful results. Tandaan niyo po, hindi po sinabi sa Bible, confess to a doctor. Hindi po sinabing confess to a counselor. Hindi po sinabing confess to a pari. Hindi po sinabing confess to a pastor. Anong sinabi? Confess your sins to each other. Tanong, sino sa inyo may small group? Kasi kung gusto niyo daw na lagi kayong malusog, you need to confess your sins to your small group. You see? Kaya gaano na lang ka-importante that every believer, every member of ICA, dapat merong small group. Kasi dyan mo mga kapatid, mai-confess, mai-open kung ano man ang dapat mong i-confess at ihingi ng prayer. No? Basa, James 5:14. If you are sick, ano sabi? Call for the church leaders, have them pray for you, and anoint you with oil in the name of the Lord. Na gusto ko lang pong bigyang pansin yung oil. Pastor, ano yung oil? Gusto ko pagka may sakit ako, dalawin mo ako, Pastor, lagyan mo ako ng oil. No? Ano ba ang oil sa Bible? The oil, mga kapatid, is a symbol. A symbol of the presence of God. No? Simbolo po yun ng presensya ng Diyos. Hindi po yun magic. Hindi po yun something mystical. Yun lang po ay to symbolize to the sick person the presence of God. No? So, aywan ko kung meron kayong karamdaman na matagal nyo nang tinatago. Today, after the service, inaanyayahan ko kayo. Pagdating ng mga prayer warriors natin dito, you come forward and you ask to be prayed for. Kasi yun ang sabi sa Bible, call on the leaders and have them pray for you. Magpa-pray ka. In summary, bilang pagtatapos, mga kapatid, kayang-kaya mo itong gawin. Kayang-kaya ninyong gawin itong 7 bagay na ito. Ano to? Number 1, review natin, pay attention. Number 2, show up. Number 3, relieve the embarrassment. Number 4, give them hope. Number 5, help them get the right medicine. Number 6, teach them healthy habits. Number 7, ask God to heal them. Tanong, kaya ba to? Kaya niyo ba itong gawin? Kayang-kaya niyo itong gawin, mga kapatid. Kayang-kaya itong gawin. Kaya hinahamon ko kayo, kung meron kayong kilala na may karamdaman, ito mga darating na araw, talawin niyo. Gawin niyo itong 7 to. Because this is what God expects of you. At ang dalangin ko para sa inyong lahat, basa. For 3 John 1:2. Ito ang aking prayer. I am praying that all is well with you and that your body is as healthy as your soul. Sa inyo na matagal ng mga Kristiyano, matagal ng miyembro ng ICA, remember, God expects you to care for the sick. Sa inyo na mga first time lang sa ICA, tandaan nyo,
Kahit anong gamot, kahit anong gawin ninyo para gumaling, kung wala si Jesus sa buhay niyo, you will never get well. Kailangan niyo si Jesus sa buhay niyo. Let's bow our heads to pray. O Diyos, kayo po ang aming manggagamot, our healer. Inaamin po namin na ang caring for the sick ay hindi nasa taas ng aming mga layunin. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kung hindi namin pinakita ang inyong compassion sa mga taong may karamdaman. Turuan niyo po kami how to treat people with compassion. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng pagkakataon sa darating na mga araw to make a difference in the lives of the sick. And Lord, we ask you that you heal people na pinagpipray namin. Lalong-lalo na si May Sanoy, anak ni Tito Sael na nasa stage suffering from organ failure. We just lift her up to you, Lord, and ask that you supernaturally infuse her body with strength and healing and power that comes from you. Lord, we also pray for our brothers and sisters in Lasam and in the whole north of Luzon. We pray that you will be close to them right now. Give them hope, Father. Give them strength as they endure the storm that is passing through their cities and their towns. Thank you, Lord, for hearing this prayer in Jesus' name. Everybody say.